Pag-usapan po natin yung impeachment muna. Singilin po ninyo yung mga mambabatas ninyo na pumirma dyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit sila pumirma? Sisantehin na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer. Kayo po iyon. Di ba? Lipa na yung kwento na karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 25 million na AIX at 25 million na AKAP. Wala namang nagsasalita, walang nagde-deny at may nagsasabi pa, umiikot ang balita, 100 million daw worth of infrastructure projects. That is, any which way you look at it, that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery. All punishable under our revised penal code. Ay dapat yan ang iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. Ito pong maanomalya na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po'y pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat, ulitin ko ha, ang ating Article 11, Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po yan sa saligang batas. Paulit-ulit po nating dinidiskurso ito sapagkat hindi nga po dapat aksyonan itong unconstitutional at illegal na verified impeachment complaint. Meron na pong challenge before the Supreme Court at ngayong hapon ay nag-issue na rin po ang Korte Suprema directing the House of Representatives to file and submit their comment within a non-extendable period of 10 days, I believe, dito sa kasong inihain laban sa unconstitutional verified impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sisantihin natin, singilin natin, panagutin natin, yan naman ang hinihingi ng hakbang ng maisog, transparency and accountability. Singilin natin sila, bakit kayo pumirma ng hindi kinukonsulta ang inyong mga employers? Sino yung employers? Tayo po, yung mga bumuboto sa kanila kada distrito. Atin po silang singilin dahil hindi naman base sa prinsipyo yung kanilang pagpirma dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pagkasunduan at napag-usapan sa darating na Friday, sa Biyernes, ang preliminary conference ng kaso natin. Tungo naman po tayo sa isa pang umainit na usapin. Ito nga po yung ating titulo ngayon. Solusyon sa kagutuman at kriminalidad. Yung paglaban po sa gutom at sa mga nagugutom at sa krimen. Ito po ang ating titulo ngayon, hindi po impeachment. Importante na nalalaman ninyo na hindi impeachment ang solusyon sa kagutuman. Hindi po impeachment ang solusyon sa kriminalidad. Hindi po yan impeachment ang solusyon. Humihingi po sila ng contract renewal. Ganito po ang dapat natin trato ngayong halalan. Humihingi sila ng contract renewal na ma-extend for another 3 years yung kanilang trabaho o employment bilang trabahante natin sa Kongreso. Kung hindi kayo kinonsulta dito sa impeachment complaint na ito, sisantehin na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Magbago na po tayo ng empleyado. Silipin po natin yung ibang aplikante kada distrito. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer. Kayo po iyon. Bago pumirma dito sa isang sagradong impeachment complaint process. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito.
hindi po tayo pagbubuuin nitong impeachment na ito, lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga itong mga dapat iniimbestigahan ng NBI at saka nung pambansang pulisya. Di ba, di pa na yung kwento na karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 25 million na AIX at 25 million na AKAP. Wala namang nagsasalita, walang nagde-deny at may nagsasabi pa, umiikot ang balita, 100 million daw worth of infrastructure projects. That is, any which way you look at it, that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery. All punishable under our revised penal code. Ay dapat yan ang iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. At kaya po natin sinasabi na hindi tayo sang-ayon dyan sa maanumalyang impeachment complaint because kami po sa hakbang ng maisog at ang buong Team Suka ay naninindigan sa rule of law. I personally always champion for the government, for the public officials, for the public officers, and for us ordinary Filipinos to always uphold, defend, and respect the Constitution. Ito pong maanumalya na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po'y pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat, ulitin ko ang ating Article 11, Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po yan sa saligang batas. Gumamit pa po tayo ng isang basihan o pundasyon. Sabi po sa Rule 7, Section 4 of the Rules of Court. Alam po ito ng mga abogado at ng mga law students. Nakasaad po dyan, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? Ibig pong sabihin, dapat ito ay base sa kanilang personal knowledge, nabasa nila, at merong mga supporting authentic documents. Hindi yun po basta na lamang pumirma dahil merong pangako na AKAP, na AIX, na pondo para sa infrastruktura sa kanilang distrito o kung anumang proyekto. Sapagkat pag yan ang naging basihan, hindi po personal knowledge yun. Personal advantage po maaari, pero hindi personal knowledge. At yan nga po ay isang form of bribery. It could be direct bribery, it could be indirect bribery, and could even be qualified bribery. 65% po ng ating 2025 budget had been released according to the Department of Budget and Management. Malinaw po yan, inamin naman nila 65% ay na-release na po nila sa mga departments or line agencies. Kanya nga po, nag-file din tayo ng Friday, kahit po tayo ay nasa gitna ng kampanya pagka-senador ninyo, tayo po ay nag-file na rin ng motion last Friday na humihingi sa ating Korte Suprema na i-issue na yung temporary restraining order bago pa ma-release lahat ng pondo for 2025. 531.37 billion pesos. Release na po ito according to DBM, yung unprogrammed appropriation. Kaya nga po siya nakalamp sa unprogrammed appropriation, hindi po yan yung priority Unprogrammed appropriation nga. Ibig sabihin, siya ay ma-release lamang pag meron ng additional fund source. Kung meron na pong bagong revenue, bagong buwis na nakolekta o kaya bagong naiutang. Pero ito, January pa lamang yung unprogrammed appropriation o yung mga hindi prioridad ay narilisan na ng 531.37 billion pesos. Kaya nga po ang ating titulo ngayong hapon, solusyon sa kagutuman at kriminalidad, hindi ang impeachment. Attorney Vic Rodriguez muling nagsalita tungkol sa impeachment ni VP Sara. Nanindigan si Attorney Vic na hindi sagot ang impeachment upang matugunan ang kagutuman at kriminalidad sa bansa. Ayon sa mga bali-balita, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, ang mga kongresista daw ay natakot
di umano na hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara dahil hindi daw sila makakatanggap ng budget. At itong budget na pinag-uusapan dito mga kababayan ay hindi lamang piso o 100, kundi milyong pisong halaga po ng budget para daw sa IX at AKAP. So, hindi natin alam mga kababayan kung ano ba talaga ang katotohanan. Pero ito kasi yung putok na putok ng mga nakaraang araw na kaya daw napapirma o napilitang pumirma yung ibang mga kongresista. Hindi naman lahat ng kongresista ha, may mangilan-ngilan lang. So, ayun yung paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez na hindi daw galing ito sa personal knowledge nila, kundi dahil nga daw dito sa budget. So, wala tayong kasigurudan kung totoo nga ba ito. So, kung totoo man ito mga kababayan, kayo ba maaatim nyo ba na ganito yung gawin nyo sa kapwa ninyo? Na pagka kayo ay binayaran ng pera or pinangangakuan ng pera, kaya nyo bang ipahamak yung ibang tao para magkaroon kayo ng salapi o pera? Ano ba sa tingin ninyo? Kasi iba-iba tayo ng prinsipyo sa buhay. So, ayan mga kababayan, nakakapanabik yung mga susunod na araw kung ano nga ba yung magiging kalalabasan o kahinat na netong ating pinaglalaban, no, na sana ay hindi na sana inimpeach si VP Sara at itigil na ito dahil nga walang magandang maidudulot to para sa ating bansa. At para naman po sa kabuuan ng video mga kababayan ay maaari po ninyong bisitahin at i-follow nyo na din po ang Facebook page po ni Attorney Vic Rodriguez, ang Attorney Vic Rodriguez. Search nyo lang po sa Facebook at doon nyo po mapapanood ang buong video live niya. Kung kayo ay may mga opinion, suggestion, i-comment nyo yan sa baba para ating talakayin. Pero bago ang lahat, bago natin tapusin ang vlog na ito, nais ko po kayong imbitahan na suportahan nyo po sana ang buong PDP. At syempre si Attorney Vic Rodriguez po, number 56 sa balota. Dahil kay Attorney Vic Rodriguez, posible po ang pagbabago. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.